Dahil sa pinangangambahang lalong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nangyaring gulo sa Middle East, balak hilingin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang bawasan ang excise tax sa petrolyo. Bukas naman daw ang Kamara at Senado na pag-usapan ito. May unang balita si Joseph Morong. Ang big-time oil price hike hindi pa epekto ng gulo sa Middle East pero posible raw itong maramdaman sa mga susunod na linggo. Sa pagtaya ng direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kapag umabot sa $20 kada barrel ang taas presyo sa world market, magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. kung sakali hihingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ng anumang taas presyo. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments, weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa ngayon, nasa $76 hanggang $78 ang kada barrel ng Dubai crude. Kapag lumampas ito sa $80 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hihiling siya sa Kongreso ng kapangyarihan para bawasan ang excise tax o buwis sa pag-import sa mga petroleum products. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Suportado naman ito ni House Speaker Faustino D na nagsabi makikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ito at kung kailangan ay amyendahan ng batas. Handa rin daw makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng banta ng oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ang mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pati ang P2P buses na humihingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umunang di nagtataas pasahe. Kahit piso. At alam ko naiintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang 10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito ay pansamantala lamang naman. Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaaring madesisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Pero papahupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. The ability of the passengers to pay is another factor altogether. No? Sabi ng Pangulo, handa ang gobyernong ipamahagi ang 2.2 bilyon pisong fuel subsidy sa public transport sector para hindi na kailangang magtaas ng pamasahe. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. Pagdating naman sa supply, ayon sa Malacanang, may sapat na imbak ang Pilipinas na tatagal ng halos 1 buwan sa LPG at halos 2 buwan sa iba pang oil products. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Ang DOE humingi na raw sa oil companies ng contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas sa Middle East. We are assuring na hindi po pupunta kayo sa gasolinahan at walang gasolina doon. Bukod sa presyo at supply ng crudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng crudo. Pero sabi ng DOE, minimal o kakaunti lamang yan kaya hindi raw masyadong makakaapekto sa power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Only 3% of oil is used for electricity. Although there will be indirect
impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Pero wala pa naman kaming napapansin dyan. Sa gitna nito ay pinag-utos si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Ipinag-utos na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ang kani-kanilang paraan para makatipid ng langis at enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa probinsya ng Cebu, kabilang sa mga hakbang ang pag-regulate sa paggamit ng mga sasakyan. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, maayong buntag. Yes, Maris, maayong buntag sa gitna ng kaguluhan sa Middle East at posibleng epekto nito sa bansa. Nagpapatupad na ng cost-cutting measures ang Cebu Provincial Government. Sa inilabas na Executive Order No. 15 ni Governor Pamela Baricuatro, pinag-utos niya sa mga tanggapan ng Kapitolyo ang magtipid lalo sa paggamit ng gasolina. Pinaparegulate ang paggamit ng sasakyan sa probinsya sa mga importanteng lakad. Ang hakbang ng Kapitolyo ay bunsod sa nangyayaring tensyon sa Middle East na inaasahang makaapekto sa global fuel supply. Hindi kabilang sa nasabing EO ang emergency at essential services katulad na lang ng ambulansya, disaster response at social services. Ito'y upang hindi maantala ang serbisyo ng probinsya. Butang sa iyo ni Gov nga ilimit nato ang mga biyahe lang opisyal sa mga sakyanan sa lalawigan sa Sugbo. Unya ang atong EOSAD naka-state dito nga walay labot ang atong mga hospitals. Ang disaster kay di man nato matagna unya nga niining mga panahona na ay moabot nga mga kalamidad. Tutulong din ang provincial government sa mga OFW na maaapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Makikipag-ugnayan sila sa OWA para sa mga Cebuano na ma-repatriate upang mabigyan ng ayuda habang naghihintay sila na makabalik sa trabaho. Ang ayuda mula sa Kapitolyo ay hiwalay pa sa 20,000 pesos na financial assistance mula sa OWA para sa mga OFW na uuwi sa bansa. Ang ang provincial social welfare natay mga assistance nga mahatag unya ongoing man sad na ang ang skills training sa in partnership with TESDA. Kabilang sa gustong masiguro ng provincial government na maging stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya't binuo ang Price Monitoring Council katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI. We set up already a communication team to do price monitoring sa Tibuok Province of Cebu. And then mo submit sila og report kung unsa ang status. Maris, ayon naman sa Cebu Provincial LGU na mayroong sapat na supply sa mga basic commodities, lalo na sa bigas, sa susunod na 2 buwan. Maris. Daghang salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Walang banta sa seguridad ng Pilipinas sa kabila ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, yan ang tiniyak ng AFP sa gitna ng pangamba ng ilan na baka puntiryahin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Pilipinas sa mga kalaban ng Amerika. Paglilinaw ng AFP, pagmamay-ari at nasa kontrol ng Pilipinas at hindi Amerika ang EDCA sites. Ina-emphasize natin dito that the Philippines is a defensive country. Overall, we still act in sovereignty, no? Hindi naman tayo fully dependent on them. Iba't ibang role po ang ginagampanan ng EDCA sites. So mali po na isipin na ito po ay pag-aari ng ibang bansa. Wala pong ibang nag-aari ng EDCA sites kundi ang Pilipinas.
Mga kapuso, ilang bahagi po ng Mindanao ang posibleng ulanin ng husto ngayong araw ng Miyerkules ayon po ito sa Pag-asa. Kabilang po dyan ang Dinagat pati na rin po ang Surigao provinces. Ang mga nasabing lugar ay posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan pati na rin po thunderstorm. Pinaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o kaya naman landslide. At ngayong umaga mga kapuso, take note ay posible na po ang light to moderate rain sa ilang panig na extreme northern Luzon, ng southern Luzon, ng Visayas, Caraga region pati na rin po ng Davao. Base po itong lahat sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman po ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. At mga kapuso, hindi pa man tuluyang nawawala ang La Nina ay nagbabanta naman ng pagbabalik ng El Nino ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, lampas na po sa 50% ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Delikado pa namang sumabay ito sa bagat season dahil posible ang mas malalakas na ulan at mga bagyo. Pagkatapos niyan, paigtingin ng El Nino ang tagtuyot na maaaring magtagal hanggang tag-init ng 2027. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Para Mark Safe lagi, mga kapuso. Matapos ang halos 6 na buwan, muling nasilayan sa ilang mga bansa ang pambihirang total lunar eclipse. Dito po sa Pilipinas, pila-pila ang mga nais makita ang buwan gamit ang telescope. Marami sa kanila ang namangha at naaliw. Ganyan din ang eksena sa isang observatory sa Thailand. Nag-enjoy rin ang ilang nasa Mexico City sa nakitang blood moon. Nakita rin ang kulay pulang buwan sa Pakistan. Gayon din sa Beijing, China. Ayon sa Pag-asa, nagiging pulang buwan dahil nakakalusot ang pulang wavelength sa pagdaan ng liwanag ng araw sa atmosphere ng daigdig. Kaya nagiging mapula ang binansagang blood moon. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, huling nangyari ang total lunar eclipse noong September 7, 2025. Susunod po itong mangyayari sa December 31, 2028. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.